Samantala, galit na galit naman si Mr. Lance sa isa na naman nilang pagkatalo, gayong balak pa naman sana niyang bigyan ng magagandang bonus ang mga player. Hindi rin ito makapaniwala na nagawa nitong ma-injure ang Golden Boy na si Kin kaya sinabi nito na huwag nang palaruin si Murdoch sa Hornets kahit na kailan. Nang sumunod na araw, dumating si Goro sa LA para sa 2 game series nila sa dating koponan ni Murdoch, ang Panthers. Pagkarating sa hotel ay pinuntahan ni Goro ang kwarto ni Murdoch, subalit ang asawa at anak lang yun ang naroon kaya nagpaalam din agad si Goro. Bago tuluyang makalayo ay tinawag si Goro ng misis ni Murdoch para humingi ng paumanhin sa naging away ng dalawa, subalit sinabi ni Goro na hindi niyon kailangang humingi ng tawad dahil may kasalanan din siya. Samantala, nagulat si Stacy nang malaman na gusto ng owner na tanggalin kaagad si Murdoch sa starting roster, gayong may injured pa si Kin kaya kulang na kulang umano sila sa magagaling na batter sa field. Kinabukasan, natalo ang Hornets sa unang laban, at si Murdoch ang itinuturing nilang malas sa team, ngunit sinabi ni Watts na huwag isisi kay Murdoch ang lahat dahil hindi lang naman iyon ang batter na hindi nakagawa ng hits sa nakaraang 6 na laro. Gayunpaman, giit ni Roy na biglang nagbago ang mood ng buong team mula nang sumali at maglaro si Murdoch sa Hornets bagay na ikinagalit na ni Watts. Dahil doon ay nagtaka sina Roy kung bakit kumakampi si Watts sa panig ni Murdoch, pero sinabi ni Goro na tama ang mga sinabi ni Watts. Samantala, sa coacher's room ay kinausap ni Stacy si Murdoch upang sabihin na huling pag-asa na nito sa game kaya kung wala umano itong maipapakitang maganda ay pagpapahingahin na ito sa dugout. Pagkaalis ni Murdoch ay kinwestiyon ni Tony si Stacy kung bakit binigyan pa nito ng pag-asa si Murdoch gayong malinaw naman na hindi maganda ang mga ginagawa niyon sa laro, at kapag patuloy umano itong hindi susunod sa utos ng owner ay maaaring hindi nito magustuhan ang mangyayari. Gayunpaman, iginiit ni Stacy na naniniwala siyang tulad ni Goro ay pwede pa ring magbago si Murdoch. Kasabay ng pangyayaring iyon ay pinuntahan ni Goro si Watts, at doon ay tinanong nito kung bakit pinagtatanggol ni Watts si Murdoch. Ikinwento ni Watts kay Goro ang nakaraan ni Murdoch, kung saan nasangkot iyon sa isang biglaang insidente. Inaresto dati si Murdoch dahil may natagpo ang cocaine sa loob ng locker niyon, pero inosente umano si Murdoch dahil ang totoong may sala ay ang dalawang ka-team nila na siyang tunay na gumagamit niyon. Subalit hindi nagtagal ay umamin din ang dalawang nag-positive at napatunayang inosente si Murdoch, pero wala ni isa sa mga ka-team niyon ang naniwala na inosente siya, kaya simula noon ay hindi na naniniwala si Murdoch sa kahit na sino. Nang sumunod na araw ay nagsimula na ang ikalawang laban. Nagkamali si Roy matapos makapagbigay ng masamang pitch papunta sa first base na siyang posisyon ni Murdoch, at nagsimulang magtalo ang dalawa sa gitna ng laro. Sinubukang awatin ni Goro si Murdoch, pero sa halip na makinig ay aatakihin pa sana ni Murdoch si Goro ngunit napigilan ito nang marinig niya ang boses ng kanyang anak na babae. Nagpatuloy ang game hanggang sa unti-unting nabago ng fighting spirit at determinasyon ni Goro si Murdoch. Narealize nito na mali siya, pati na rin ang hindi niya paghingi ng tawad sa nangyari kay Kin. Hindi rin niya pinakinggan ang mga sinabi noon ni Kin na ginagawa lang ni Goro ang lahat para manalo ang kanilang team. Kaya ngayon, nakipagtulungan siya kay Goro upang maipanalo nila ang laban. Sa bottom ng ika-8 inang, wala pa ring nakaka-score sa magkalabang team. Pagod na rin ang mga pitcher kaya nang muling ibato ni Hagan ang bola ay nakakuha na ng run ang Panthers. Dahil doon ay halos mawalan na ng pag-asa ang dalawang miyembro ng Hornets, pero sinabi ni Roy sa mga iyon na ang taong naglalaro sa team ay hindi dapat sumusuko. Napatunayan iyon ni Roy sa dalawa sa pamamagitan ng pag-hit nito sa bola kaya nagkaroon sila ng runner sa base. Hindi naman hinayaan ni Nelson na si Roy lang ang hinangaan ng mga tao kaya na-hit din nito ang bola, subalit nagkaroon sila ng out dahil kay Dunstan. Nang si Murdoch na ang magbabot ay sinabihan ito ni Goro na huwag nitong hahayaan na paglaruan ito ng mga dati nitong naging kasamahan sa baseball. Dagdag pa ni Goro na kung tunay itong lalaki ay ngayon ito bumawi sa mga iyon, at gawin umano ni Murdoch ang paghihiganti sa Panthers dahil pinagtabuyan ito ng mga iyon. Sumang-ayon si Roy sa mga sinabi ni Goro pati na rin ang iba pa nilang miyembro. Kasabay ng pangyayaring iyon ay galit na tinawagan ni Mr. Lance Stacy dahil sa hindi niyon pakikinig sa sinabing tanggalin na ang malas na si Murdoch, subalit nanindigan si Stacy at sinabi na bilang coach ay gusto niyang maniwala sa tunay na lakas na ipapakita ni Murdoch lalo na sa larong iyon. Nung unang dalawang pitch ay hindi nagawang mahit ni Murdoch ang bola, pero matapos nitong maalala kung gaano niya kamahal ang baseball ay nakapalo siya ng 3-run home run bagay na ikinatuwa ng mga taga-Hornets. Sa pagkapanalo nilang iyon, sa wakas ay tinanggap na siya ng buong koponan. Sa huling bahagi ng laro ay matagumpay na natapos ni Watts ang laban. Pagkatapos ng game ay tinawagan ni Watts si Kin upang sabihin na ngayon ay mayroon na silang sapat na lakas para magpatuloy sa league, at ang tanong na lang umano ay kung paano mapapagsama-sama ni Kin ang team bilang iisa.